sabi niya sa akin, wala na. Paano wala na? Wala na. Meron ba kayong conversation ng ninong mo? Yung wala ko, sinasabi ko, pwede na yung magpakomit sa MTC. Pinadinig na ko lahat ng kalag niya. O, nasaan? Nasaan? Nandun po sa cellphone ko, pinadinig na ko yung kalag Pwede niya. mariretrieve yan. Marirecord namin yan. Messenger ba? Messenger? Phone number. Paano? Kaya, Kaya po yun, MTC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo. Hindi ko alam siya. paano niya pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Ha? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan si pinatay si Sa Nina? hideout po. Sa hideout. Sa hideout. Na sinasabi niya. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi mo ako pumunta. Oh, Hindi mo ako pumunta. paano mo alam na pinaload? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya. Hindi na ko pa po sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na ako yung bata mo kung gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Sir, Taril po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang suko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawa ng lahat. Mahirap po kasi sa kalooban po yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay. Pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talaga ang may gawa ng lahat ko. Ano pa ang nasaksihan? Nung 16 po nung gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan. Napapuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na, pare, saglit lang dyan ka lang po itong aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na rin ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi ko. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Naki-banding po sa akin sa labas at tinanong, Rick, dyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako, sabi niya sa akin. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras, hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po yung tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yun. Hindi ko kilalang babae na nasa loob ko, na nakaganon ko. After nun, tinanong ko siya anong nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Sinabihan ako ng asawa ni Pia Katrina na huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan ko kung hindi na lang talaga tumulong talaga. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na rin. Doon yung bata, buhat-buhat na rin yung kasawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun. Mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. May anak din po ako eh. At nagtatawad ako sa roon. Hindi ko naman kasalanan ginawa. May ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na po. Hindi gawa. Sir, Yes. bali kang pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa po ba yung babae nakikita na konsuman? Ay, tapos na?
Nahuli na ng pulisya ang mga sospek sa pagpaslang sa isang babaeng pulis at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Avaren, hawak na ng Special Investigation Task Group ang mga pangunahing sospek sa kaso, kabilang sa mga ito ang isang babaeng ahente ng sasakyan at ang kanyang asawa na isang dating pulis na nasibak sa serbisyo. Inaresto ang mag-asawa sa bahay ng ahente sa Quezon City kaninang madaling araw. Natagpuan na rin ng mga awtoridad ang sasakyan ng biktimang pulis. Ngayong araw, nagtungo ang mga pulis sa Pulilan, Bulacan kasama ang isa sa mga sospek, itinuro umano nito ang lugar kung saan itinapon ang baril na ginamit sa pagpatay sa mag-ina. Noong January 24 nang matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido sa isang creek sa Pulilan, Bulacan, may tama siya ng baril sa ulo, makalipas ang 6 na araw, natagpuan naman ang bangkay ng kanyang 8 taong gulang na anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Huling nakita ang mag-ina noong January 16 sa Quezon City matapos magbenta ng sasakyan sa isang ahente na kilala sa alias na Pia. Si Pia ay inaanak din ng pinaslang na pulis. Sa isinagawang luminal test ng scene of the crime operative sa bahay ni Pia, nakitaan ang pinaniniwalaang bakas ng dugo ng tao sa banyo, lababo, at drainage. Patuloy pa ang pagsusuri upang makumpirma kung ito ay dugo ng tao at kung kanino ito nanggaling. Ayon sa pulisya, aabutin pa ng 7 hanggang 14 na araw bago lumabas ang resulta. Lumilitaw sa investigasyon na posibleng sa bahay ng sospek naganap ang krimen bago itinapon ang mga bangkay sa Bulacan at Tarlac. Tinangka ng media na kunan ng pahayag si Elias Pia sa kanyang bahay sa Novaliches ngunit hindi siya lumabas. Itinanggi niya na may naganap na krimen sa loob ng kanyang bahay at iginiit na umalis ang mag-ina matapos ang bentahan ng sasakyan. Huli umano niyang nakausap si Diane noong January 17, kung saan sinabi raw ng biktima na nakitulog sila sa bahay ng isang kaibigan. Samantala, narecover mula sa isa sa mga nahuling sospek ang cellphone ni Diane na posibleng makatulong sa patuloy na investigasyon.